While San Beda is currently the 5-peat champion team in the NCAA, 2 decades ago, the San Sebastian Stags were just as unstoppable. From 1993 to 1997, the Stags ruled the NCAA with 5 straight championships. For Throwback Thursday, 3 legendary Stags will take us back to those days. Joining us tonight are Rodney Santos, Romel Aducol, and Ulysses Tanigan. Good evening and welcome to Sports Desk. Good evening. Good evening. Good evening, Cheska. 2 weeks ko nang iniintay itong episode na to. Cheska, ikaw pinaka-curious dito. What do you want to ask from these legends? Okay. I remember this. San Sebastian actually has a very soft spot in my heart because that was my first ever job in sports. Courtside reporter, San Sebastian under Coach Turo Valenzona. The first year nag-finals, nag-champion, dun kita nakilala, Romel. And I remember, di mo na naalala, I remember because lahat ng players ng Baste, tinuturo ka, tinatanong, kilala mo ba yan? Si Romel Aducol yan, legend yan dito. yung ganong legacy yung naiwan ninyo sa San Sebastian, how does that make you feel knowing na kayo yung naaalala nila? Masaya kasi hindi pa rin na nakakalimutan eh. Dahil, yan, napag-usapan yung current 5-peat champion tapos yung unang nag-champion before. No? Masaya kasi nandun pa rin yung pangalan namin. Kumbaga, naiwan namin legacy yung glory to San Sebastian. Masaya ang alalahanin eh. Kumbaga, nandun pa rin yung alaalang kumbaga, hindi makakalimutan lalo na kami sa career namin. Nung papunta namin sa PBA, yan yung mga nag-champion ng 5-peat. Ang saya pa. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin. Ako naman, experience ko, kahit nung nasa PBA na ako, every time na pinag-uusapan tungkol sa college, parati na naalala yung 5 straight championship kami. Kasi privilege sa akin na naging part ako ng champion na yun. Yes, because the famous story, Romel, was that gusto mo sanang mag-try out doon sa isang school. Yes. Na, hindi ko babagitin pero 5-peat champion ngayon. And hindi ka pinapasok. Iba, yun yung sikat na story eh. Yes. Kasi nga, dala-dala ko yung bayong. Yung bayong mo. Probinsyano kasi I grew up in the province sa Tuguegarao. And nung time na yun, gusto ko sana mag-try out sa San Beda kasi napadaan ako at that time. Hindi ako pinapasok ng guard. Napadaan lang. Siguro, si Papet-Peto, di bagay ito dito. Napadaan That time, pumunta na ako ng... So parang destiny talaga. Destiny. Ikaw naman, Buboy na lang tatawag sa'yo. Alam mo, maganda yung pangalan mo, pero lahat ang kilala sa'yo, Buboy. Ikaw naman, anong pinaka-naalala mo dun sa, 5 straight na walang patid na championships? Siyempre, yung una-una yung 95, 96, and 97 na naging MVP finals po ako. Siyempre, hindi ko makakalimutan po yun. At the same time, tulad ngayon, nandito kami, naalala nila yung nagawa po namin sa school. Kaya, siyempre, yun, tuwa-tuwa kami na nakabalik din kami dito ulit. Okay, may pinost ako kanina sa Facebook fan page ko na sinabi ko nga, Throwback Thursday, kayo yun nandito. May isang comment na halatang mahal na mahal kayo. The first and so far, well, akala niya 6-peat champions. Basted did it with an all-Filipino lineup. We did not recruit foreigners to win a title. Bravo, Baste. Yes. Import si Romel eh. Considered import ba yan? Italian. Mix ng Ita sa Ilocano. No, but yeah, I mean, hindi ikakaila na at that time, all Filipino, pero sobrang lakas nyo every year. Bakit ganun? Bakit ganun kayo kalakas every year, Rodney? Kasi sa akin, yung pagdating ng mga players, baga tuloy-tuloy kami. Walang gumagraduate after a year, after 2 years, ganun. Walang nagagraduate, walang natatapos agad yung playing years. Kumbaga, naging solid kami. And yung samahan namin talagang isang pamilya. Yun yan, sabi nga, tama siya. Thank you. Wala kaming import. That's why, yung mga homegrown talents, tulad nga ni Romel, from province. Kumbaga, yun yung something na we're very proud of hanggang ngayon dahil kahit saan kami punta, pwede namin sabihin, like 5-peat kami, wala kami import, homegrown talents, or from provinces. Kumbaga, they kept on comparing yung before and ngayon. I'm sorry, pero wala kami import. Ayan, salamat Josh Huson sa comment mo. Yan. Tuwa ako doon.
No, because this is interesting because at that time din, hindi televised din yung mga game eh. Pero nandun ka. Pero nandun ako. Kasi trabaho ko nun, mag-cover. And yung grabe talaga yung crowd support, the atmosphere, ibang klase. Tinamaan pa ako ng 2 piso sa batok. Totoo yan. Pero ganun ka-intense. Ngayon, what was the most intense na naranasan nyo during your championship years? Romel? I think yung kalaban natin, sino yung kalaban natin nagbatuhan sa labas? San Beda yan. Yung San Beda, no? After ng game, although nanalo kami at that time, nagbatuhan talaga. Maraming mga estudyanteng kawawa. Okay. Nagsusuntukan, ganun. Yun yung, grabe yung passion nila at that Outside time. Rizal Memorial Yes, yan. yes. Outside. Ikaw, Buboy? Ganun din, yun naalala ko talaga yung time na yun, yung pagkatapos ng parang game 1 or game 2 ba yun, yung talagang mga estudyante talagang parang nag-aaway dun sa labas ng Rizal Memorial. Pero kasi ganun kayo kamahal nun. Ganun kayo kamahal ng mga estudyante eh. Ikaw, Rodney? Sa akin yung pinaka last game namin ng championship against Mapua. Kasi pang-ship na namin yun. After ng game, siyempre sa court pa lang magulo na eh. Tapos alam mo yung sa sideline, hindi ka maka-inbound eh. Kasi nandun Kasi lahat puro ng tao. tao. Nakaupo And sa then, sahig. tapos yung mga upuan lumilipad sa court kasi kakagulo. And then, after ng game, kailangan yung mga estudyante, huwag ka lalabas na nakapolo ng school campus. May logo Kasi dito. paglabas mo, ay na, suntukan na, identify ka ganitong school. So, dati palabasin muna estudyante ng isang school kami, or mapuo muna, tapos tsaka kami. Kumbaga, yung estudyante, para walang gulo. Kumbaga yun, yung intense na game, kasi doon, alam nila, pag nanalo kami championship na, champion na. So, intense. Iba nga, sabi mo nga, yung prestige talaga ng pagiging, yung sa school na yung manalo ka, ang saya, sarap eh. Okay, on the court naman, since yun nga, sunod-sunod yung championships ninyo, kayo yung mga star players sa inyo, sino yung mga pinaka mapesteng defender sa inyo? Kanino kayo nahirapan? Kanino kayo nakulitan? Player o kaya team? Oh. Tayo, Mapua at that time, di ba? Mapua. Ruben De La Rosa, Bernales, Yes, tama, Benedicto. tama. Yan. Lumalaban talaga Sila Jay eh. Mendoza. Oo. Ako, hindi, palaban talaga. Palaban talaga. Dirty player talaga. Ikaw ba, Buboy, Mapua din o Parang ganun, Mapua. yun talaga? Pero yun Pero sa galing ni Buboy as a point guard talaga at that time. Nakakalusot. Ibang-iba. Napapagaling niya lahat ng big man. Kaya kami gumaling dahil sa kanya. Actually, marami nagtatanong, kasi si Rodney played so many years sa PBA championships. Romel, of course, hindi na kailangan i-explain bakit sikat. So, bakit si Buboy? Ako kasi nakita ko ano yung halaga ni Buboy. There's a reason why Buboy won 3 finals MVPs. Siya ang court general talaga ng Baste. Siya ang kumukumpas talaga dun sa floor. And yung composer niya, I saw it firsthand, Cheska. He was going for a layup sa Baste Beda. May tumapon ng mineral water bottle sa paa niya. Wala, di siya na layup pa rin, bale wala. That's composure for you and kita-kita yung leadership. No? And pag naalala mo yung mga panahon na yun, Buboy, namimiss mo ba yung mga kasama mo, yung samahan ninyo, the way you have to be a leader para sa mga teammates mo? Siyempre, nakakamiss din. Tulad ngayon, nagkita-kita kami. Kaya yung nakita ko yung team namin ngayon, naglalaro kami dun against Mapua. Parang feeling ko tuloy na gusto kong maglaro ulit. Siyempre, gusto kong tulungan yung team. Tsaka kinikwento ko rin sa mga players ngayon. Siya yung point guard na hindi mo pressure that time. Tama. He loves playing under pressure. Pag pinapressure mo Mas lang. nagsashine siya. Kasi sa galing na mag-dribble, hindi mo siya magpa-pressure. Mas gusto niya na pinapressure pa siya kasi nilalaro niya eh. Kumbaga, sabi ko, bira yung point guard na gano'n. Okay, I think this is a good opportunity para ma-address yung makausap nyo yung mga fans nyo na from the 90s hanggang ngayon, talagang ang taas pa rin ang tingin sa inyo as legendary studs. Rodney? Doon sa mga basketball fans, lalo na nung time namin, NCAA time, keep on supporting, lalo na ngayon San Sebastian, we're handling, me and Coach Buboy, I'm the head coach, he's my assistant coach. We're trying to bring back the glory of the San Sebastian, although hindi agad-agad. Siyempre, we started from the scratch again. And we're hoping na yung positive attitude namin and reputation, mabalik namin ulit sa school. And at the same time, develop the young players na lots of potential. Kumbaga, gusto ko silang tulungan kung paano kami umasenso, paano ako umasenso, gusto ko ibahagi sa kanila. Buboy? Ganun din ako. Balik lang natin yung
tulungan nyo kami na suportahan ulit yung team namin kasi syempre ngayon, bago lang kami, nangangapa pa rin kahit papano. Oh, may gusto ko batiin, di ba? Oh, di ba may nanonood sa'yo ngayon? Oh. Babating ko pala yung pamilya ko, si Emily, Maverick, at saka si Margaret, tsaka yung buong Taguluan, and especially our mayor, Paulino Yap Imano, an LGU family. Ako naman, hindi lang sa Baste, kumbaga sa lahat, sa buong NC. Hopefully someday magiging all Filipino pa rin yun. Kasi ngayon may mga imports na. And doon natin makikita kung gaano ka-passionate. May balik na yung passion ng mga estudyante. Kasi iba, as a coach, nung time ko naglalaro ako, mas maraming talagang nanonood at that time nung time ko. Kaya hopefully ganun na mangyari. Babalik ba natin yung hairnet, Romel? Yung hairnet na sinusot nyo nila, Banjo Calpito nung araw. Umihiram ako sa kantin. Thank you, Thank you Romel. so much. Bobby Rodney. Thank you, Nico.